Medyo nakakapag na alarma na meron na namang push ang Kongreso na ipapaliban ang BSK, ang Barangay Sangguniang Kabutaang election sa November 2 na dapat dahil nga daw nangyayari daw sa ating mundo, economic yung parang recession, recovery, it's not timely daw. Your thoughts po kung ipapaliban po ito? Opo, naipahayag na nga po ni Chairman Garcia na kami po ay nag-attend dun sa pagpupulong sa hearing po sa House of Representatives last week. Una, kailangan po namin ipagpatuloy ang paghahanda sa halalan kasi meron pong umiiral na batas, Republic Act 1232. Hanggat hindi po napapalitan o na-amend o nasusupersede ang batas na yan, hindi po pwedeng huminto ang COMELEC. Pangalawa, kinikilala namin po ang kapangyarihan talaga ng Kongreso dahil ayon sa saligang batas, nasa Kongreso po by virtue of law ang pagtatakda ng termino ng ating mga halal na mga barangay at SK officials. At dahil dito, kasama na po doon yung pagtatakda ng halalan. Dalawa pong versyon ang nakita po namin. Dito po sa House of Representatives, nung last week, nakita namin puro postponement or resetting. Gaya nga po nung nasabi ninyo, batik-batik po ito sa economic impact at iba pa. At po sa Senado, meron pong panukala doon si Senator Chis Escudero na palalawigin yung termino. Dati po yan, 3 years. By virtue of Republic Act 1232, naging 4 years. Doon po sa kanyang panukala, gagawin na po yung 5 years. At dahil dyan, pinalilipat na po sa second half ng 2028 yung halalan. Ito po yung mga kaganapan ngayon sa Kongreso. Oh my God. Kasi nga, kanina binalita na namin, kung sakali i-delay, nakagastos na po ang COMELEC ng 8 billion pesos. Siyempre, sabi ko, parang ang gobyerno natin dahil hindi nila pera, parang lustay ng lustay, 8 billion. Hindi ba yan naiisip ng ating mga mambabatas na 8 billion na ang nagagastos po ng COMELEC dahil dito? Palagay ko po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, na-consider naman po nila dahil tinanong po kami, saan ba napunta yung 8 billion na yan? At kung nasabi po namin sa pag-imprenta ng balota, pagpo-procure ng ballot boxes at iba pa pong accountable forms. So tinanong din po kami, kung sakali ba pagpapaliban, ano mangyayari dyan? Ang sagot po namin, hindi naman masasayang magagamit natin dahil hindi po ito first time na natapos na namin ang lahat ng paghahanda, biglang may dumating na batas na naglilipat. So by virtue of a resolution, kahit na November 2, nakalagay dyan sa mga balota at iba pa, magagamit po natin yan kung sakali man talagang may batas na naglilipat ng halalan.